wala pong jurisdiction ang ICC. Shout out po kay Gia de Gia. Kay Gia de Gia ng BDO. Hi Gia, mabuhay ka ng BDO at pagigihan mo ang iyong pagtatrabaho. Isa rin taxpayer yan. So ulitin ko, walang jurisdiction. Bilang abogado, bilang Pilipino, ang aking malinaw na paninindigan at pananaw, wala pong jurisdiction ang ICC. Bukod sa nag-withdraw na ho ang Pilipinas bilang bahagi nito, ay bukas po ang lahat ng baitang, bukas po ang lahat ng antas ng ating korte. Simulan mo sa katarungang pambarangay, yung Barangay Conciliation and Mediation. Pag hindi nagkasundo, bukas ang lahat ng tanggapan ng piskalya na nasa ilalim ng Department of Justice. Bukas po ang lahat ng ating investigation arm, yung law enforcement arm. Nandyan ang NBI, nandyan ang Philippine National Police, hanggang sa presinto o stasyon ng mga polis may maaaring mag-imbestiga. Bukas po ang lahat ng MTC, RTC, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Court of yung Sandigan Bayan, Ombudsman, all the way hanggang sa Korte Suprema. So walang puwang ang isang banyagang jurisdiksyon kagaya ng ICC na makialam sa sino mang Pilipino hanggat gumagana ang sistema ng ating batas, ang sistema ng ating hukuman, ang sistema ng ating Office of the Prosecution na nasa sa ilalim ng National Prosecution Service ng Department of Justice. So, maging mapag-alam, let us assert our right as Filipinos at magtanong po, huwag po kayong matatakot. Meron po tayong mga karapatan na ginagarantiyahan sa ilalim ng ating saligang batas. Ulitin ko, bilang Pilipino, bilang abogado, wala pong jurisdiction ang ICC. Hindi sila dapat makialam kung meron mang krimeng naganap sapagkat hindi naman po tayo failed state. Katunayan, patuloy po ang pagkakaroon ng selection process sa lahat ng aplikante para maging public attorney's office lawyer, para maging prosecutor's office lawyer, sorry, para maging empleyado ng ating judicial department ng gobyerno, para maging judge, OS, ng MTC, ng RTC, ng Court of Appeals, ng Sandigan Bayan, ng Court of Tax Appeals, maski na mismo ang Korte Suprema. So buhay po ang ating demokrasya, gumagana po ang lahat ng antas at baitang ng ating korte. Wala pong jurisdiction ang ICC. Mainit na mainit pong pinakalat nung isang araw pa na yun nga, ang ICC raw ay papasok dito sa Pilipinas at sasalawlain ang ating proseso dahil meron daw pong warrant of arrest. Alam mo ninyo, balangkasin lang natin yung matagal na natin at paulit-ulit natin tinatalakay kahit sa ating kampanya. Alam mo ninyo, bilang Pilipino na naninirahan sa isang democratic and republican state na meron pong demokrasya at mga batas na umiiral, buhay ang saligang batas, wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Wala pong jurisdiction ng ICC, hindi lamang dahil tayo ay nag-withdraw sa kanila nung panahon o pamunuan o pagiging Pangulo ni Rodrigo Roa Duterte. Kung hindi, wala pong puwang ang ICC sa ating system of laws at sa ating democratic system. Paliwanag ko po sa lahat ng ating mga kababayan na ngayon po'y nanonood. Adjust ko lang ho. Sensya na kayo. One man tayo one man production tayo ngayong araw. So, yan. Alam mo nyo, kaya ko sinasabing walang jurisdiction. Dito po sa atin, sa Pilipinas, bago ka pahintulutan ng kahit anong piskalya na magsampa ng kaso kanino man, kamag-anak mo, kapitbahay mo, kahanap buhay mo, kung sino man. Una pong titingnan dyan, ito ba ay napapabilang sa hanay ng mga kaso na dapat munang sumailalim doon sa tinatawag nating katarungang pambarangay. Yung pong kinakailangan sumailalim sa conciliation o mediation process, dyan po sa barangay.
Sapagkat kung ito po ay kasama sa mga kaso, kagaya halimbawa po ng ejectment or forcible entry o unlawful detainer, o yung mga slight physical injuries, kinakailangan po yan dumaan o sumailalim sa tinatawag nating katarungang pambarangay law. Hindi po yan i-entertainin ng korte, hindi po yan i-entertainin ng ating mga prosecutor's office kung hindi po kayo dumadaan at sumasailalim sa katarungang pambarangay law. So kinakailangan muna, dumaan ka sa conciliation and mediation process. Pagkatapos yan, kung talaga hindi magkasundo, yan pa lamang maaari ka nang tumakbo sa iyong piskalya. Kung ikay naninirahan sa munisipyo o sa syudad o kung di man sa provincial prosecutor's office. Yan po yung ating system of laws pagdating sa pagsasampa ng kaso. At pagkatapos po niyan, kung sakaling sasabihin ng piskalya o ng prosecutor's office that there exists a probable cause sufficient to engender a belief na maaaring itong maging resulta ng isang pag-conviction, ay irerekomenda ang pagsasampa ng kaso sa Metropolitan Trial Court o kaya sa Regional Trial Court. At pag hindi po kayo masaya sa naging hatol o desisyon ng Metropolitan Trial Court o Regional Trial Court, bukas po ang ating tinatawag na Court of Appeals. Ibig sabihin, kung hindi ka masaya, sa tingin mo agrabyado ka sa naging desisyon, pwede mong iapela yung naging desisyon ng MTC, ng RTC sa Court of Appeals. At pagkatapos po niyan, pagkatapos ng ilang taon o mahabang panahon ng pagbibista, hindi ka pa rin masaya o kaya kabaliktaran naman ang nangyari, yung isang litigant naman ang hindi masaya, maaari pa rin umakyat at mag-apila sa Supreme Court. Yan po ngayon yung baitang ng ating mga korte pagdating sa ating batas na umiiral. Kaya kung titingnan ninyo, buhay na buhay po ang ating system of laws. Buhay na buhay po ang ating piskalya na nasa ilalim ng Department of Justice at bukas po lahat ng ating korte na nasa ilalim naman ng Judicial Department of Government, pinakamataas ang Korte Suprema. Kung ating pong naunawaan na ito, tanong po natin sa ating lahat, saan papasok ang ICC? Bukas po lahat ng ating tanggapan kung humihingi tayo ng katarungan. Kaya po lagi ko sinasabi, walang jurisdiction ang ICC. Ito'y bahagi lamang ng patuloy na political persecution or harassment. At hindi po nakakabuti sapagkat yung mismo dapat ang nagpapakalma ng sitwasyon ay ang ating gobyerno. Subalit ang sinasagot po ng mga tagapagsalita ay baka meron o hindi sila nakakatiyak pero lumalabas na ho. Sa halos sa bagay wala tayong asahan sa traditional media. You have to get your news sources from other credible and worthy sources sa online. Sapagkat pagka kayo ay kumukuha pa ng inyong balita sa mga pahayagan, may problema ho kayo, nagpapagaslight po kayo. Maging mapanuri po tayo kung saan tayo kukuha ng ating mga sources ng balita. So wala pong puwang ang ICC sa ating bansa. So ayan mga kababayan, narinig niyo po si Attorney Vicky Rodriguez na wala pong jurisdiction ng ICC para manghimasok po sa ating bansa at pakialaman po yung ating justice system, no? Dahil nga po tayo po ay nag-withdraw na o yung Pilipinas ay nag-withdraw na sa ICC. Kaya naman mga kababayan, para sa akin medyo nakaka-insulto, no, sa part na gumagana naman yung justice system natin pero bakit may mga mangingilang kapwa nating Pilipino ang gustong makapasok or mag-intervene dito sa ating bansa at makialam dito sa paglilitis ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? So, hindi natin alam kung ito ba ay pamumulitika talaga or ano ba, no? So, ito ay may personal, comment or opinion. Pero syempre kung may pagkakasalaman si Pangulong Duterte noon, siguro
dapat ang Pilipinas yung maglitis sa kanya at hindi yung So, ibang ayan mga kababayan, ano ba yung banyaga opinion or nyo ibang tungkol dito bansa? sa sinabi ni Attorney Vic Rodriguez at sa mga naririnig ninyong bali-balita nga na aarestuhin na daw si Pangulong Duterte, no? Si dating Pangulong Duterte. So, ano yung nais nyong ikomento o yung opinion ninyo about dito na makikialam nga yung ICC sa paglilitis or dadakpin or huliin si ex-president Duterte, no? So, comment down below. At ayan mga kababayan, bago tayo magtapos, nawaya panoorin nyo at subaybayan po ninyo yung platform ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook page para mapanood nyo po yung kabuoang naging ano niya. At wag din po natin kakalimutan sa darating na eleksyon sa Mayo, number 56 para sa po kanyang sa mga balota, diskurso Attorney sa mga Vic Rodriguez, issue dahil na posible dapat po ang nating malaman. pagbabago. Supportan po natin ang PDP slate, senatorial slate na official pong inendorso ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So muli maraming salamat po at God bless po sa inyo.